Ace TV. Lumipas ang isang linggo. Good morning, beautiful. Namumungay pa ang mga mata ni Lucas habang binabati si Amanda sa Skype. Kakagising lang niya at eksakto naman na online ang dalaga. Well, lagi naman itong online dahil nakaplana ang cellphone nito. Palaging may internet access. Pero swerte siyang ngayon ay sinagot nito ang tawag niya. Good afternoon na. Pagdatama ni Amanda. Kasalukuyan itong kumakain ng junk food. Alas 3 na lang hapon dito. Pero 8 pa lang dito. Pero pakaramdam ko, buo na agad ang araw ko dahil sa'yo. Kasi nakita na kita. Kinindatan pa siya nito. Pinaikot ni Amanda ang mata. Pero alam niyang kahit ganoon, ay naapektuhan ito sa kanyang mga sinabi. Kilala niya si Amanda. Madalas nitong itinatago ang mga nararamdaman kahit kinikilig. Nahihirapan din naman na itago ito yun dahil namumula, kagaya ngayon. Tigil-tigilan mo nga ako, Lucas. Ayoko nga. You are like a drug to me. I can get you out of my system. Na-addict ako sa'yo. Corny na akong corny. Pero iyon, ang eksaktong nararamdaman ni Lucas. Kahit gusto nang matawa sa sarili, hindi rin naman niya may tanggi. Hindi pa rin siya makawala sa spell ni Amanda. Kahit na ilang araw silang magkalayo ng dalaga, hindi pa rin nawawala ang kabaliwan niya rito. Kahit ngayon na sa internet lang siya nagkikita, ang makita lang si Amanda sa isang araw ay masaya na siya. Parang kontentong-kontento na siya. Hindi dapat ganon. Ano ang nakain niya at gustong pumatol sa isang LDR? Kahit masasabi naman na hindi talaga iyon relationship dahil wala silang official na usapan ni Amanda kung ano ang namamagitan sa kanila. Parang gano'n na rin ang tingin niya. Hindi niya gustong mawala ang kontak kay Amanda kahit na ngayon ay nasa London na siya at si Amanda ay naiwan sa Pilipinas. Kaya gano'n ang sitwasyon nila. 7 hours ang difference nila. Sa halip na pansinin ni Amanda ang sinabi niya, kumain ito ng isang pirasong chips. So mas inuna mo yan kaysa sa akin ha. Kunwari ay nagtatampo siya. Sandali lang ang break at nagugutom ako. Ako rin. Kung gano'n, di kumain ka. Well, paano ko ang gusto kong kainin nariyan sa Pilipinas? At ang partikular na babaeng nasa screen ng laptop ko ngayon. Oh, Emma. Ang aga-aga. Bulong niya sa isip. Hindi na dapat niya binuksan pa ang mga ganun topic. He was getting hard. And because of the situation, he couldn't do anything about it. Alam niyang may ibang option. Pero hindi niya gustong gawin. Tangi ang gusto niyang gumawa niyon ay si Amanda. Pero tiis-tiis muna. Iyon ang consequence niya sa kalokohang sinabi. Napaubo si Amanda sa sinabi niya. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. She looked cute despite the crazy act. Gagawin na rin sana niya kung hindi nga lang agad nakabawi si Amanda. Siguro may iba ka pang kachat kaysa sa akin, no? Or the wallpaper of your laptop is another Filipina girl and nawala ang ngiti ni Lucas. Hindi mo talaga ako pinagkakatiwalaan, no? Lucas, wala pang 1 linggo mula nang magkahiwalay tayo. Sigurado ako na may hangover ka pa sa ganyan. Kaya ka ganyan. Minsan ay gusto nang maniwala ni Lucas na ganun nga kanyang nararamdaman. Hindi siya sanay na
maging stick to one. Nasanay na siya na laruan lang sa kanya ang mga babae, na kapag nagsawa na siya, ay pwede na niyang palitin. Pero hindi niya maisip iyon kay Amanda. Tuwing sinasabi nito na mawawala rin ang pagkahumaling niya rito, naiinis siya. Hindi niya gusto ang mga sinasabi nito at pati na rin ang mawala ang pagkahumaling niya. Kinalma lang ni Lucas ang sarili. Bahala na si Amanda sa gusto nitong isipin. Hindi na dapat niya ini-entertain ang negative na isip nito. Hindi rin naman kasi niya masisisi na ganun ito dahil may masama siyang nakaraan. Ang dapat na lang niyang gawin ay ang patunayan ang sarili na kaya niyang magbago para sa dalaga. Sooner or later, makukuha rin niya ang tiwala nito. I miss you, Amanda. I really miss you. Ito ba ang gusto mo rin na paniwalaan? Nanatili lang ito nakatitig sa kanya. Maya-maya ay ngumiti. Pero na magsalita, malayo naman sinabi para sa tanong niya at gusto rin niya na marinig ito. Time's up. Nakangiti pa ito. Tapos na ang break ko. I'll talk to you later, okay? Pero Amanda, sagutin mo munang binigyan siya nito ng flying kiss. Pagkatapos itinawag na ang tawag. Nawala na ito sa screen. Napabuntong hininga na lang si Lucas. Gusto niyang malaman kung pinagkakatiwalaan ba siya ni Amanda. Gusto niyang maniwala ito na handa siya magbago. Pero kagaya nga ng linya sa pelikula na tumutugma sa dalaga, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Well, kung ganun, gagawa ako ng paraan para makuha yun. Hindi ako susuka, Amanda. Sa halip na umalis sa harap ng laptop at sinimula na ang araw, nanatili muna na ilang sandali roon si Lucas. Nagbukas siya ng Twitter. Kung hindi gustong maniwala ni Amanda sa mga sinasabi niya, pues, susubukan niya ang mundo kung maniniwala ang mga ito. Pauwi na si Amanda sa trabaho nang makatanggap ng tawag kay David. Nang sagutin niya iyon, ay naramdaman niya agad ang saya sa boses ng kaibigan. I knew it! Lucas would be a good for you. Bungan nito sa kanya. Bahagyang inalis ni Amanda ang aparato sa tenga. Hindi niya ikinikwento si Lucas sa kaibigan. Pagkatapos ng bakasyon, ni hindi pa sila nagkikwentuhan ng kahit ano. Papaano nasabi ni David na makakabuti para sa kanya si Lucas kung wala itong alam sa mga nangyari sa kanila sa ilang araw na pagbakasyon sa resort? Anong alam mo? Anong alam ko? O anong alam ng buong mundo? Ay nako Amanda, I hope you are not busy today. You should take me out. Marami kang hindi sinasabi at kinikwento sa akin. Napaisip si Amanda. Tama ba ang kwento niya si Lucas sa matalik na kaibigan? Mula na magsama sila ni Lucas, hindi na niya inisip si David at ang mga nararamdamang sakit. Gumaan na kanyang pakiramdam. Natuon ang lahat ng pansin niya kay Lucas. Okay, kung gusto mo ng kwento, pick me up in the office. Pauwi na ako. Pumayag naman si David. Pagkalipas ng 20 minutes, ay nasa opisina niya ito. At nang makaharap na ng kaibigan, wala malang siyang nararamdamang pananabik. Ang kanyang puso ay hindi bumibilis. Hindi kagaya ng nararamdaman kapag nasa piligid si Lucas. Nag-dinner sila ni David sa isang Chinese restaurant. At nagkwentuhan sila. So, kumusta naman si Lucas? Is he a good boyfriend? Muntik nang mailuwa ni Amanda ang kinakaing century egg. Boyfriend? Kumunot ang noo ni David.
May relasyon na kayo, di ba? Ha? Relasyon? Ano ka ba, banda? Bakit parang wala kang kaalam-alam sa nangyayari ngayon sa social world? Bumuntong hininga ito. Parte pa rin ba yan ang pagtatampo mo sa akin to? Dahil kung ganun, pakaramdam ko, nagtatampo na rin ako. Dapat sinasabi mo sa akin ang bagay na ito. Kahit whirlwind romance lahat ang lahat, I really should have known. Dapat ikaw rin nagayaya para magkwento sa mga ganitong bagay. David, wala kaming relasyon ni Lucas. Walang opisyal. Bulong ng bahagi ng isip niya. But there's something going in between you. Alright, meron nga. Pero ang pinagtataka ko, paano mo nalaman ng mga iyon? Sa halip na sumagot si David, kinuha nito ang cellphone niya. At Lucas, I miss you right now, Amanda Reyes. Hashtag, believe this. Nanuyo yata ang lalamunan ni Amanda sa nabasa. Ilang beses siyang humurap para masiguro ang nakita. Nahihirapan siyang maniwala. Anong oras ginawa ni Lucas ang lahat ng mga iyon? Wala man lang siyang kaalam-alam. Pero nainis din siya sa sarili nang maalalang pinatay muna niya ang mobile data ng cellphone niya para makapagtrabaho ng walang istorbo. Ano ang nasa isip ni Lucas at ginawa nito iyon? He even tagged her. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Nasa higit sa 1 million ang followers nito. Hindi lang 1 million, milyon-milyon. Naiinis man dahil hindi naman siya sanay sa publicity. Hindi rin naman napigilan ni Amanda ang mamula. May pinapatunayan talaga ang lalaki. Seryoso talaga ito. O ngayon, kailangan mo mag-explain sa akin, Amanda. Huminga muna siya ng malalim bago nagkwento at kung papaano niya nakasama at nakilala ng lubusan si Lucas. It was a coincidence na makasama ko siya nung nagbabakasyon ako sa Batangas. Doon nagsimula. And now, we stay in touch. So, whirlwind ni romance nga. Tumango-tango si David. Gusto kong mag-alala sa nangyari pero ayokong gawin. Nakilala ko rin naman si Lucas eh. Sinabi niya sa akin mismo nung una nagkita kayo na gusto ka niya. Despite the situation. Nakita ko rin sa negosyo niya, na seryoso siya sa'yo. Nangiyain ka niyang sumayaw. At ngayon, ang lahat na ito. Siguro nga may hindi magandang record si Lucas sa mga babae. But everything can be changed naman, di ba? And I think, ikaw ang change na iyon, Lucas. If he's not serious about you, he wouldn't do these things. I'm happy for you, Amanda. Naramdaman niya ang sinseridad sa boses ni David. At pakaramdam niya ay nahahawa siya sa pagiging positibo nito. Tama si David. Nagbabago naman ang mga tao. Paano kung ganun nga si Lucas? Sinusubukan itong patunayan iyon sa kanya sa pamamagitan ng tweet na iyon. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao. Sign na iyon, di ba? Sa mga nalaman ngayon, parang gusto nang mamuhay ni Amanda na pinasasaya na lang ang sarili. Gusto na niyang mamuhay sa pantasya dahil mukhang unti-unti na yata iyon na nagiging realidad. Parang gusto na niyang maniwala na kaya talaga magbago ni Lucas at may pag-asa ang kung ano mang namamagitan sa kanilang dalawa. Lumipas pa ang 1 linggo at lalong tumindi ang paniniwala ni Amanda na seryoso nga si Lucas. He remained in touch. Very much in touch actually. Araw-araw siya nitong tinatawagan at madalas na nagme-message kahit na minsan ay hindi niya nare-replyan. Dahil na rin sa mga gawain sa buhay
at sa time difference nila. Bukod din sa pagpaparamdam sa kanya ni Lucas sa cellphone, kahit sa personal ay pinaparamdam din nito sa kanya na talagang gusto siya nito. Hindi alam ni Amanda kung paano nagawa ni Lucas na padalhan siya ng bulaklak kahit na nasa malayo. Pero mula nang iparamdam nito sa buong sambayanan na may namamagitan sa kanila sa pamamagitan ng Twitter, palagi na siya nakaka-receive ng bulaklak. At palaging sa office niya. Palaging sa office niya dumarating, kaya naging tampulan siya ng tukso. Alam na rin ng mga kaopisina niya ang tungkol kay Lucas, kaya ang tingin sa kanya ng mga tao ay Diyosa. Lunch break at nakatanggap si Amanda ng message mula kay Lucas sa Facebook. Pinadalhan siya nito ng selfie picture nito. Kung noong una ay kinatataas niya ng kilay ang pagpapadala nito ng iba't ibang larawan, ngayon ay sanay na siya. Selfie after the photo shoot. I feel so groggy but still handsome as ever. Nireplyan niya yun. #Ving. Nagreply naman ito. Just being honest. Hindi na gusto pa mag-react ni Amanda dahil kahit inisin niya si Lucas, hindi naman niya may tatangging gwapo talaga ito. Hindi rin niya pipigilang titigan ng mukha ng binata sa screen ng laptop. Mukhang ang pagod na si Lucas. Alam niya magdabag ang ginawang photoshoots dahil bukod sa marami, isinisingit lang din ni Lucas ang project na iyon ngayong araw. Wala pang tulog si Lucas, pero napakagwapo pa rin. Para hindi nilang maramdaman na malayo sa isa't isa, palagi nagpapadala ang pictures ang binata. Mga pictures kung saan ito pumupunta at kung anong ginagawa at kung sino rin ang mga kasama. Pakaramdam tuloy niya ay kasama na rin niya ito. Habang nagla-lunch ay kinakausap ni Amanda si Lucas. Alam kasi niya na may schedules ang binata sa oras na tapos ang trabaho niya. Ibig sabihin, hindi sila makapag-usap kapag siya naman ang may libreng oras. Gusto niya mag-adjust dahil madalas na nag-a-adjust si Lucas sa kanilang dalawa. Ayaw naman niya na maging unfair. Isama pa na mas nag-i-enjoy siyang kumain habang kausap ang binata. Pagkatapos ng lunch, ay bumalik na si Amanda sa trabaho at nagpaalam kay Lucas. Pero pagbalik sa cubicle, ay kinausap siya ng boss niya. Napili raw bilang nominee ang article niyang ipinasa nito sa isang journalism award. If that's so, I'm going to London next week. Sa London ang event. At dahil siya ang gumawa ng article, kailangan niyang pumunta roon kung sakali mong manalo ang kanyang ginawa. Pero sa halip na masabik dahil maaaring parangalan, iba ang nasa isip ni Amanda. Si Lucas. Pwede sila magkita ni Lucas. Pagkakuha ni Amanda ng confirmation letter, kinuha agad niya iyon ng larawan. Saka ipinadala kay Lucas na naka-online pa rin. At sa halip na mag-reply, ay tinawagan siya ng binata. Una muna siyang binati ni Lucas at nagpasalamat naman siya roon. See? Destiny even finds a way for us to be together again. Sabi pa nito. And Amanda couldn't agree more. Tama nga na sinasanay niya na ilagay ang sa positibong pananaw ang isip dahil positibong bagay rin ang nangyayari.